Sa lahat, humingi po ako ng paumanhin kung kayo po ay ma-disturb ko po sa matiwasay natin paglalakbay. Sa pangangaral ng Word of God na wala pong bayad. Wala akong hingi na donasyon sa inyo dahil ang kaligtasan po ay libre para sa atin lahat. Hindi lang po para sa mayayaman, hindi lang po para sa mahihirap. Para sa atin lahat po ang salvation, ang langit na inilaan ng Diyos kahit magkaiba tayo na religion. Ako po ay galing po ako ng Quezon, nagmisyon. At sa Diyos ang kapurihan, kahit kunti lang po tayo rito, pero sabi nga, 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kaibigan, sir, ma'am, bakit po ako nangangaral sa bus, sa jeep, sa LRT, sa mga tribo, squatter, sa kulungan, sa mga ospital? Alam niyo po, even sa mga kasamahan ko sa construction dahil sa AI po ako. Nagtrabaho ngayon, paalis po ako papuntang abroad. Alam niyo kung bakit ako nangangaral sa bawat oras ng life ko? Marami pong namamatay na mga tao walang relasyon sa Diyos. Marami pong mga tao na hindi po nakarinig ng tunay na pangangaral ng Word of God. Marami pong mga tao hindi na po nakapagsimba kahit araw ng linggo. Dahil sa sobrang kahirapan, sobrang kapos, pati linggo, naghahanap buhay po sila. Alam niyo po, sabi sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lang ang buhay, kasunod dyan ay kamatayan. Pagkatapos po ay may judgment po ng Diyos ang inilaan sa iyo at sa akin. Mayaman, mahirap, matalino, mangmang, may pinag-aralan o wala tanyag o hamak. Ilagay mo to sa iyong puso. May hangganan ng buhay ko. May hangganan ng buhay natin lahat. Walang naging tao sa mundong ito na nag-i-exist hanggang ngayon. May kanya-kanya tayong panahon, may kanya-kanya tayong kalagayan, may kanya-kanya tayong sitwasyon. Kaibigan, masakit tanggapin to. Sa oras na ito, sa mga ospital, mayaman, mahirap, may mga naghihingaluho ngayon. Ang panalangin po ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord, i-extend mo po ang kanilang buhay. Pero wala na po magawa ang doktor, wala na po magawa ang gamot, wala na po magawa ang pera. Dahil hindi kayang bayaran ang life na inilaan ng Diyos sa iyo at sa atin. Ang isang question mark po, may relasyon po ba tayo sa Diyos? Bagamat ang bansa natin ay mayaman sa religion, member lang kadalasan ng iba ng relihiyon, pero yung tunay na relasyon sa Diyos, yung ang wala po. Ayoko pong maglaho kayo sa mundo na wala kayong relasyon sa Panginoon. Bakit? Pinagkaloob na ang 10 utos ka Moses. Sino nakakasaulo na 10 utos na kasakay ko ngayon? Marami na po akong pinangaralan. Even sa mga pulungan. Sabi ko, saulo nyo ba ang 10 utos? Bakit nandito kayo sa pulungan? Nakakalungkot po. Even sa mga new generation ngayon, hindi po nila nasaulo ang 10 utos. Kaibigan, bigo ang Diyos sa 10 utos. Pinagkaloob ang mga nangangaral katulad ko, mga propeta, para palalahanan tayo na totoo ang Diyos, totoo ang demonyo, totoo ang mabuti at masama, totoo ang gantimpala, totoo ang kaparusahan na impyerno. Ang impyerno po ay long life po ito. Dito sa mundo, may hangganan ang buhay mo. Pag mahirap ka, may sakit ka, tapos na yan. Pero kaibigan ng impyerno, habang buhay po yun. Pag sinabing habang buhay, walang pahinga, walang katapusan. Tandaan po natin, ipinagkaloob itong celebration ng Kapaskuhan, si Jesus Christ, sinilang sa sabsaban. Ang reason bakit si Jesus ang pangalan niya, bakit? Kasi po siya ang manunubos. Siya po ang mag-alis ng iba't ibang klaseng kasalanan na ginagawa mo at ginagawa ko, ginagawa natin lahat. Yan ay ibinigay sa silong ng langit, sabi sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan para sa iyo at sa akin yan. Kahit magkaiba tayo na religion, kaibigan, ang langit para sa atin lahat yan. Hindi para sa isang religion lang. Maling katuruan ho yan. Ang langit ay para sa atin lahat. Kaibigan, sir, ma'am, kapwa ko Pilipino, si Jesus Christ nagpapako sa cross.
para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi mo na kailangan magpapako sa cross para bayaran ang kasalanan mo. At alam niyo po ang good news. Ibinigay sa silong ng langit si Jesus. Ang sino man sumampalataya sa Kanya, na siya'y napako sa cross within 3 days muling nabuhay, kaibigan, ikay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan, salvation. Pananampalataya po. Bakit? Hindi po kabaliwan ng pagdiyos. Ako 52 years old na ako sa mundong ito, hindi ko nahawakan ang Diyos. Hindi ko nakikita ang Diyos na mukhaan. Pero hindi rin po kabaliwan. Marami na akong pinangaralan sa ospital, sa kulungan, lumaya sila sa silda. Lumaya pa sa kasalanan, binago sila ng Diyos. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos, gaano ka mang kasama. Love na love ako ng God. Love na love tayo lahat ng Diyos. Yun ang pagmamahal na yan. Pananampalataya, magagamit mo ang sangkap na yan para sa mga bagay na hindi nakikita. Isa dito ang Diyos, pangalawang pangarap mo, pangatlo ang hangin. Ang hangin po, di mo nakikita yan. Pero naniwala ka na may hangin. Kaibigan, ang Diyos, si Jesus ang tugon sa life mo. Sa mga problema mo, sa mga karamdaman mo, sa mga kahirapan mo, sa mga pagsubok mo, siya ang tugon sa ating life. Pinagsisigawan ko po ito sa inyo. Kahit wala akong sweldo, wala kayong ibibigay sa akin. Okay lang po sa akin yan. Nagtatrabaho po ako para mabuhay ang pamilya ko. Dahil duty responsibility ko to. Ang pananampalataya. Pananampalataya po tayo. Na ang lahat ng bagay dito sa mundo, si Jesus Christ po ang tugon sa life. Pangalawa po, magsisi po tayo sa iba't ibang klaseng kasalanan. Bakit ko sinabi magsisi? Kaibigan, wala pong tao na isilang sa mundo ito na walang kasalanan. Kaming nangangaral, magkaiba man kami ng religion. Dati kami makasalanan ko. Ako po, patapon po ang buhay ko. Sisig-sisi ang magulang ko. Sabi niya sa akin noon, sana pinatay na kita nung sanggol pa. Sabi ko rin sa magulang ko, sana ginawa mo rin para hindi ko na maranasan ang ganitong buhay. Kaibigan, bakit po? Walang isinilang nga po na dayat na tukso mula si Adan at Eva na dayat na tukso. Alam niyo po, mula kay Adan kay Eva, nagkasala ang tao. Salin-salin lahi ang mundo, pinatay ng Diyos ang mga tao noon, nung panahon ni Noah sa pamagitan ng baha. Ang akala ng Diyos, itong si Noah matuwid sa harapan ko, ang lahi nito magiging matuwid na. Pero bigo pa rin po ang Lord. Dumadami ang tao ng mga Pilipino sa Pilipinas, mayaman sa religion, masakit tanggapin to. Nagsisiksikan ngayon ang mga kulungan sa Pilipinas. Kaibigan, bakit? Napatunayan na husgado sila yung nagkakasala. Pero maniwala ka sa hindi, marami pong hindi nakakulong na masigit pa ang ginagawa kaysa mga taong nasa kulungan. Pagsisihan po natin, ano mga kasalanan na ginagawa natin? Galatia 5:19 hanggang 21. Hayag ang mga gawa ng lamang pangangalo niya, karimar-mar na pamumuhay, kalayang pagsamba sa Diyos ang pangmukulam, paninbugo, pagkahigit, pagkapuot, walang taros sa pagsasaya, kasakiman, pagkababahagi, pagkakampi-kampi, paglalasing. Kaibigan, wala to sa Biblia. At napapansin ko to sila. Bawal magtulak ng droga, bawal mag-drugs. Bakit po? Alam niyo po, pag sa batas natin, pag napatunayan na ikay nagtutulak ng droga, bakit? Kasi ang gumagamit ng droga nakakasira ng buhay. Pangalawa po, sila po ay ang dahilan na pahamak ang ibang kababayan natin na gawa ng kasamaan na pagsinadaan dahil trip nila magmasakir, manggahasa. Kaya sinasama ko na yan. Kung wala kang kasalanan sa mga binabanggit ko, wala ka sa buhay mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Huwag ka magsisi. Pero sabi ko na kanina, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi nakakasumpong sa harapan ng Diyos ang katwiran. Lahat tayo nagkakasala. Ang gagawin mo na lang, kaibigan, kahit heinous crime niyan, humingi ka ng tawad sa Diyos ng taos pusos pamagitan ng prayer. 1 John 1:9, sabitin mo sa iyong mga labi, ang lahat ng kasalanan, tapat at banal ang Diyos, handa sa magpatawad,
Di mo na kailangan magpapako sa cross. Di mo na kailangan magpipinitensya tuwing Holy Week. Dahil yung mga bagay na yan, ginawa ko yan. Pero dahil may nangaral na Word of God sa akin, naintindihan at naunawaan ko na kagaya ng ginagawa ko ngayon, na ipinapasa ko rin sa inyo. Ang paghingi ng tawad ay walang bayad. Gawin mo yan hanggat nananalaytay ang dugo sa iyong katawan. Dahil maraming na-encounter ako, on the spot na kamatayan, hindi nila napagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ang sabi ng doktor, on the spot na kamatayan, natutulog din na nagigising. Tulog pa lang po yan, na perfect ang tulog. Magsisi na po tayo, ang Diyos ay tapat at banal, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Bukod sa pananampalataya, pagsisisi para mapanumbalik natin ang relasyon natin sa Lord. Kaibigan, utos ni Jesus, magpatawad tayo sa mga nagkakasala. Sa panahon po natin ngayon, anak versus ama, magulang versus anak, kapatid, kaibigan, magkakatrabaho, magkakaklase, magkakapitbahay, nagpapatayan, kapwa Pilipino, nagpapatayan, mahirap matalino mangmang. Bakit po? Ang galit at po, pag-iigante po ang itutulot yan. At marami po akong na-encounter, mga sinaniban ng masamang espiritu, dahil may galit at po sila sa puso. Alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, lumayas din ang sa katawan ng tao na yon. Nung sabi ko sa kanya, magpatawad ka sa nagkakasala. Si Jesus ang nagiging modelo kung paano magpatawad. Nung bago siya malagutan ng hininga sa cross, maraming tao ang gumawa sa kanya ng kasalanan. Marami nangungutya, even ang pinapili ni Pilato na kung sino ang ipako sa cross, si Kristo na walang kasalanan, na hagupit lamang ang para sa kanya. Itong si Barabas, marapat ito na ipako sa cross, hatol na kamatayan. Dahil ang hatol na kamatayan noon ay ipako sa cross. Nasintensyahan si Jesus Christ, pero nung siya ay namatay sa cross, bago sa malagutan ng hininga, sumisigaw siya, Ama ko, panalangin niya ito, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila sa akin. Kaibigan, pagpapatawad, napakasarap yan, parang punyal ang galit at puot. Kapag maalis yan sa puso mo, masarap ang tulog mo. Gawin natin ho yan. Utos ng Diyos yan. Kahit anong hingi ko ng tawad, kung hindi ako marunong magpatawad sa mga gumagawa na masama, sa mga nagsasalita na manghang o masasakit na words sa buhay ko, wala kang patawaran ng kasalanan din na hiningi ko ng tawad sa Diyos. At bukod sa pagpapatawad, bukod sa pananampalataya, humingi ng tawad, pagpapatawad para mapanumbalik mo ang relasyon mo sa Lord. Kaibigan, hindi ka gumagawa ng mabuti sa kapwa para maligtas. Kaya ho tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa dahil ligtas na tayo. Pinatawad na tayo dahil mahal natin ang kapwa. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Gumawa tayo ng mabuti sa sikatao. Analysis po, kung lahat ng mga Pilipino, mula presidente hanggang ultimong mamamayan, kabutihan ng gawin natin mga Pilipino sa kapwa-tao, kahit magkaiba tayo ng religiyon ng katayuan, pagpapalain po ng Diyos ang bansa natin. Aalisin ng Diyos ang mga aksident, ang mga bagyo, pagputok ng bulkan, lindol, baha, mga karamdaman na hindi kaya ng doktor ng gamot, at ang kahirapan. Ibe-bless ng Diyos tayo. Ngayon, isa tayo sa pinakamahirap na bansa. Why? Hindi na tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Kaibigan, pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Ikaw ang kakasangkapanin ng Lord para ipadama sa iyong kaibigan, sa iyong magulang hanggat buhayan, sa iyong kapatid hanggat buhayan. Alam niyo po, ako'y nangangaral kapag may bangkay na ililibing o may burol. Sabi ko sa kanila, nung nabubuhay ang mahal sa buhay mo na yan, ginawa niyo ba ang pinaka-the best para sa kanya? Hanggat buhay ang magulang natin, sa pamilya pa lang natin to
hanggat buhay ang magulang mo, kapatid, asawa at mga anak, kapitbahay, gawin nyo na ang pinaka-the best na kabutihan para sa kanila. Hindi ka man mabigyan ng appreciation nila. Hindi ka man mabigyan ng reward dito sa mundo. May reward ka para sa langit. Tandaan mo to. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, may nakakita man o wala, ano man ang motibo mo sa isip, salita at sa gawa, recorded yan sa langit, kaibigan. Pag-aarap ka sa hukuman ng Diyos, ikaw lang bigyan ng gantimpala kung puro kabutihan ang ginawa mo. Ikaw rin lang ang paparusahan ng Diyos, hindi ako. Kahit magulang mo pa ako. Yan ang tandaan mo. Ang paggawa ng mabuti, yun ang nawawala sa atin ngayon. Kaya simula sa araw na ito, napakinggan mo ang pangangaral na ito. Gumawa ka na ng mabuti sa iyong mahal sa buhay. Kaibigan, magsimba po tayo sa kanya-kanya natin simbahan, religion. Dapat itong pangangaral na ito sa simbahan lang ginagawa eh. Ang masaklap nga po, marami pong namamatay sa bawat segundo, hindi na nakapag-church, hindi na nakapagkinig ng Word of God, dahil ang pangangaral po, diyan nagsisimula ang pananampalataya kapag pinakinggan mo ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa simbahan po natin gawin ang pagpupuri. Lord, salamat. Iningatan mo ako sa loob ng isang linggo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Salamat sa lakas na pinagkaloob mo. Doon natin sa pasalamatan. Doon natin sa papurihan. Lord, thank you dahil nagkaroon ng solusyon ng problema ko. Lord, thank you dahil ang sakit at karamdaman ay pinagaling niyo po. Ang panalangin ko po ay tinugon niyo. Dapat doon natin sa simbahan yan gagawin. Kaibigan, sad story po. Bihira na po ang nagcha-church. Naalala lang po ang simbahan kapag may lindol. Naalala po ang simbahan kapag may sakit. Naalala lang po ang simbahan kapag dumarating ang mabigat na pagsubok, malalaking problema. Ang tawag ko dyan ay blessing. At yan na rin po ang pamamaraan ng Diyos para ikaw ay paalalahanan na tumawag sa Kanya. Kaibigan, kung magbabasa ka ng Bible, makikinig ka sa nangangaral, kinakausap ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, hindi rin gumagamit ang God ng hayop, ng baboy, para pangaralan ka na mahal ka ng Diyos. Handa magpatawad siya sa mga kasalanan mo. Tao ang ginagamit ng Diyos para turuan tayo ng tamang gawin natin para tayo ay maligtas. At ito ang pinaka-the best, kaibigan. Ano man ang kailangan mo sa mundo, manalangin tayo. Magpipray tayo. Walang bayad ang magsisi manampalataya, walang bayad ang magpatawad, walang bayad ang gumawa ng mabuti, walang bayad ang mag-church, walang bayad ang manalangin. Ikaw ba? Kumusta? Nagpipray ka pa ba? Bago umalis ng bahay, pagkagising, pag nagpipray po tayo, kinakausap natin ang God. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo ng nangangaral, tayo ang kinakausap ng Diyos. Kaya hanggat hindi po ulit lahat, mag-pray ka, ipag-pray mo ang mga problema mo, ang mga pagsubok mo, ang mga magulang mo hanggat buhay, Lord. Pagpapalain mo ang mga parents ko. I-bless mo po sila, bigyan niyo po sila ng iba yung lakas pa. Yan ang dapat na panalangin. Pagalingin mo po ang karamdaman ng parents ko, yan ang dapat na panalangin, kapatid. Ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral po, bigyan mo ng katalinuhan para sila po ay makapagtapos. At ang anak buhay ko, i-bless niyo po para matustusan po ang kanilang pag-aaral. Yan ang mga prayer, kapatid. Kaya hanggat hindi po ulit lahat, hanggat na nalalay dugo sa iyong katawan, hanggat kasama mo ang mga anak mo, asawa at kaibigan, ipag-pray mo yan, pati ang kumpanyang pinapasukan nyo. Ipag-pray nyo yan. Kung saan yung mga source of income nyo, ipag-pray nyo yan. Kasi ang mission ni Satan, mandaya, pumatay, mangwasa. Dalhin tayo lahat sa impyerno. Kaibigan, yan na po ang aking may share sa inyo. Pero bago po ako magtapos, dalawang klase ang prayer na gagawin ko sa inyo. Una,
Kung gusto po, tanggapin nyo si Kristo bilang Panginoon sa sarili at kapagligtas, payak na panalangin na to. Marami ng mga nakakulong, nasa squatter, gumanda na kanilang buhay, lumaya na sa selda. Sumunod ka sa panalangin na to. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Nakasakay ko ang mamang ito. Nakita ko po ang aking sarili na ako isang makasalanan. Nanampalataya po ako na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Namatay, tinako sa krus, namatay, within 3 days muling nabuhay. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa iba't ibang klase kong kasalanan. Mula pagkabata hanggang ngayon, sa isip, salita at sa gawa, malaki o maliit, hayag o lihim. Linisin mo ako ng banal na dugo, Panginoong Hesus, mula ulo ang katalampakan. At ang pangalan ko, isulat mo sa aklat ng buhay. Lord Jesus, maging uhaw ako magsimba, ilagay mo sa puso ko. Maging uhaw ako makinig na yung Ebanghelyo, ilagay mo to sa puso ko. Maging uhaw ako manalangin, Panginoon. Maging uhaw ako sa paggawa na mabuti sa aking kapwa. Maging uhaw ako, Panginoon, sa pagdalo sa gawain mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, payak na panalangin lang yan. Pero marami ng miracles ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pagtotoo po ang prayer mo na yan. Nasumunod ka. Ito na po ang aking last na panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Nasa sinapupunan pa lang po kami ng aming mga magulang, inilaan nyo na ang buhay namin dito sa mundo. Hindi pare-pareho ang paglikha ng bawat isa sa amin. Hindi kami mayaman, hindi kami nakapagtapos sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Pero salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa aking mga kababayan, sa aking mga kasakay ngayon. Ang opportunity na to ay recorded to sa langit ni Jesus. Dalangin ko po, kung nakasakay ko po nandito na may mabibigat na karamdaman, di kaya ng doktor ng gamot, Panginoon. Marami ka nang ginawa ng mga himala sa aking pinangaralan. Sa ospital, even ang anak ko na malaki ang butas sa puso, cesarean, pagkalabas ay diretso sa ICU, 7 days lang sa ICU, walang operation, dahil nanalangin ako sa iyo noong Panginoon, na kung may mission pang anak ko, kunin mo ang kanyang karamdaman, pero kung wala na sa mission, kunin mo ang kanyang hininga. Ang tinugon mo ugad ay may mission pa po siya. Sa oras na yon, naghilom po ang sugat sa puso. 14 days lang kami sa ICU. Kaya dalahin ko po, Jesus, kung may mga kasakay ako rito na hindi kaya ng doktor ng gamot ang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman. Ipuin mo po na yung pagpalang kamay. Kapwa tao ko sila, Jesus. Kapwa ko Pilipino sila. Kung mga mahal sa buhay nila, Panginoon, nakaratay ngayon sa ospital, sa mga bahay, sa kanya nila tahanan, pagalingin niyo po. Lord, kung may mabibigat na problema po ang mga kababayan ko na to na nakasakay ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw po magbigay ng solusyon. Kung may dumadaan po sa mabigat na pagsubok po, Panginoon, lalo na ngayong Kapaskuhan, lalo na ngayong papasok ang New Year, walang may ihanda po, God. Jesus, i-comfort niyo po sila. Magpadala ka po ng mga tao, kasangkapanin niyo po na mabigyan sila, na maipadama sa kanila na mahal mo sila ang kanilang mga pangangailangan. Tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin sa pangalan mo, Jesus. At gabayan niyo po kami sa mundo hanggat hindi namin matapos ang misyon na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang driver, ang bus na ito na naghahatid sundo sa mga pasahero, hinahatid sa kanilang mga destinasyon. Ingatan niyo po, suguin niyo po ang mga warrior angels para bantayan ang bus na ito. Lahat na nakasakay dito po, Panginoon, araw-araw, naghahanap buhay po ang driver para sa Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ninadalangin ko rin po ang mga kababayan ko nandito. Kung may walang trabaho po, God, ipagkaloob niyo po ang mga kumpanya, malaki ang sahod, mabait na mga amo, magaang na trabaho, mabait na mga kasamaan. Pagpalain niyo rin po sila para ang pamilya po nila o personal pangangailangan nila, hanggat tapusin nila ang mission nila sa mundo ay magampanan po nila dahil may financial silang magagamit. Dalayan ko po, Panginoon,
ang nagdinegosyo na kasakay ko ngayon na halos mababangkarutin na. Pagpalain niyo po ang negosyo nila. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po ito. Ibig ng bansang Pilipinas po, Panginoon. Dalahin ko po mula presidente hanggang ultimong mamamayan. Lord, pagkaisahan niyo po ang bansa namin, lahat na namamahala na magkaisa sila, baguhin mo ang kanilang mindset, ang kanilang puso, hindi puro pag-aaway, kundi magkaisa sila, Panginoon, na iahon sa kahirapan ang Pilipinas po, Panginoon. Dalahin ko po, God, na sila po ang kasangkapanin mo, na darating ang panahon, ang mga taga-ibang bansa naman po ang mag-abroad, hindi yung mga kami, mga kababayan ko ang pupunta sa ibang bansa para hanapin ang magandang buhay, ang magandang karanasan dito sa mundo. Dalahin ko po, God, Lord, patawarin niyo po ang iba't ibang klaseng kasalanan ng mga Pilipino. Alisin niyo po ang bagyo, alisin mo po ang lindol, alisin niyo po ang mga kahirapan, alisin niyo po ang mga aksidente na pumapatay sa bawat segundo. Alisin niyo po, Panginoon. Jesus, ang iba't ibang klaseng pangungurakot, ang iba't ibang klaseng personal na interes. Bagkus, ipagkaloob niyo po ang pagpapala. Pagpapalain niyo po ang mga magsasaka na itik sa bunga ang harvest sa sakahan po nila. Pagpalain niyo po ang mga mangingisda po, Panginoon, na marami lagi silang huli. I-bless niyo po ang karagatan ng Pilipinas po, God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga nagninegosyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buong sambayanan ng mga Pilipino. Sa pangalan mo, Jesus, dalangin ko po, balutin niyo po na yung panaladugo na yung Santong Espiritu, ang buong Pilipinas, na wala pong trahedya na mangyayari po, dahil po ulit-ulit na lang po, Panginoon, ang bagyo, sinasalanta ang mga bahay, mga pananim ng aking mga kababayan, at marami po naghihirap po, Jesus. Kaya Lord, sa iyo ko pinagkatiwala ang lahat na ito. Ang kalooban niyo po ang sa magaganap sa aming bansa. Pagpalain niyo po. In Jesus' name I give you praise. Amen. I'm sorry po kung na-disturb ko po kayo sa ating matiwasay na paglalakbay. God bless po sa lahat. Happy New Year po!